Ikatlong markahan, Milk Space, Filipino 3, Week 3 hanggang 4, Aspekto ng Pandiwa. Kung kayo ay bago lamang sa aking YouTube channel, i-click ang subscribe button at ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod kong video lesson. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Halika kayo at samahan ninyo ako. Ang ating layunin. Pagkatapos itong pag-aralan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natuto ng kompetensi na dapat linangin at naisapuso ang mga saloobin na dapat matutuhan o maisabuhay. Ang ating kasanayang pampagkatuto. Nagagamit ang tamang salitang kilos o pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. Mga bata, bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, tayo ay magbabaybay. Ilabas ang inyong lapis at papel. Lagyan ito ng bilang mula 1 hanggang 5. Makinig mabuti dahil 2 beses ko lamang itong bibigkasin. Handa na ba kayo? Handa na po! Unang bilang, lumalangoy. Lumalangoy. Pangalawang bilang, nag-iigib. Nag-iigib. Pangatlong bilang, sumulat. Sumulat. Pang-apat na bilang, binura. Binura. Panglimang bilang, kakandiret. Kakandiret. Kung kayo ay tapos na, ating iwasto ang inyong mga naisulat. Unang bilang, lumalangoy. Pangalawang bilang, nag-iigib. Pangatlong bilang, sumulat. Pang-apat na bilang, binura. At panglimang bilang, kakandirit. Mga bata, bilangin ang tamang sagot at isulat sa ibabaw ng kanang bahagi ng papel at ipadala ito sa Google Drive ng inyong section. Kayo ay nag-i-ehersisyo? Opo! Tama! Kahit kayo ay nasa bahay, kailangan nating mag-ehersisyo upang ang ating katawan ay lumakas at sumigla. Mayroon akong inihandang awitin na pinamagatang tayo'y mag-ehersisyo. Inaanyayahan ko kayo sa inyong mga tahanan na sabayan ang awitin at galaw ng katawan.
Mga bata, tayo ngayon ay magbalik-aral. Tungkol saan ang ating napag-aralan sa nakalipas na linggo? Ang napag-aralan sa nakalipas na linggo ay ang pagbibigay opinyon o reaksyon sa napapanahong issue. Bakit mahalaga ang pagbibigay reaksyon o opinyon? Ang pagbibigay reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig, maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang diin ang kaisipang ipinahahayag sa anumang binasa o narinig. Ang pagsasabi ng sariling ideya tungkol sa binasang teksto ay makatutulong upang maipamalas mo ang kakayahan mong masabi o maipahayag ang iyong damdamin o kaisipan. Mga bata, natutuwa akong makita ang lahat sa inyo ay masiglang sinabayan ang maaksyong awitin kanina. Ngayon, tayo ay kakanta muli at ating sasabayan ang mga kilos at galaw sa awitin. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, wag ka nang malungkot. Kaibigan ko, ang mga isla na lumalako ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga isla na lumalako ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, wag ka na malungkot. Kaibigan ko, ang mga ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, wag ka na malungkot. Kaibigan ko, ang mga na nangyayari ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, wag ka na malungkot. Mga bata, mayroon akong larawang ipapakita sa inyo. Sasabihin ninyo kung ano ang inyong nakikita o naoobserbahan. Nakangiti, Ano pa? nakikinig sa guro, Meron pa bang maidagdag? nagsusulat, Meron pang gustong magsagot? gumagawa ng liham. Okay, mga bata, aalamin natin kung lahat ba ng mga sinabi ninyo ay tama. Ang larawang ito ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Bago ko simulan, mayroon akong isang katanungang iiwan sa inyo. Maaari nyo bang sabay-sabay basahin? Bakit hinangaan ni Monica si Rachel? Okay. Makinig mabuti at tatandaan nyo ang iniwan kong katanungan dahil pagkatapos ay atin iyong babalikan. Handa na ba kayo? Handa na po! Block 5, Lot 51, Barangay Tambo, Parañaque City. Ika-1 ng Oktubre 2020. Mahal kong Rachel, kamusta ka na? May nais akong ikwento sa'yo. Sumali ako sa isang paligsahan ng pagguhit online at ako ang nanalo.
Noong una ay nag-alangan pa ako dahil hindi naman ako ganoon kagaling. Nag-ensayo ako araw-araw. Lagi akong tumitingin ng mga larawan na maaari kong magamit. Nanood ako ng mga video tutorial kung paano mas magiging maganda ang aking pagguhit. Marami rin kaming lumahok sa paligsahan, mga bata at matatanda. Mula sa 100 na kandidato ay pumili ng 20, hanggang sa naging 5 na lamang ang napili nila at nakasama nga ako sa 5 napili. Hindi ko sukat akalain na ako ang nagwawagi sa paligsahan. Malaki rin ang premyo na aking napanalunan. Ipinadala nila ito agad sa aking bank account. Alam mo ba, ikaw ang naging inspirasyon ko sa pagguhit dahil sa husay at dedikasyon mo sa pagiging frontliner. Bilang isang nurse, ikaw ay patuloy na nagbubuwis ng buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan laban sa pandemyang hinaharap natin ngayon. Salamat, Rachel, at sana magkaroon tayo muli ng pagkakataong magkita o magkwentuhan ng personal. Ang iyong kaibigan, Monica. Mga bata, ating balikan ang iniwan kong katanungan kanina bago ko binasa ang liham ni Monica. Meron bang nakaalala? Ako po, teacher. Sige nga. Bakit hinangaan ni Monica si Rachel? Dahil sa husay at dedikasyon bilang isang frontliner, ang patuloy na pagbuwis ng buhay sa kaligtasan ng mamamayan ay naging inspirasyon ni Monica na mas lalo pa niyang pag-usayan ang kanyang kakayahan. Ano ang ginawa ni Monica upang ipaalam sa kanyang kaibigan ang ganap sa buhay niya? Sinulatan ni Monica ang kanyang kaibigan na si Rachel. Sino ang naging inspirasyon niya? Si Rachel po na kaibigan niyang nurse. Paano nahasa ang kakayahan ni Monica sa pagguhit? Nag-ensayo siya araw-araw, laging tumitingin ng mga larawan at nanood ng mga video tutorials. Mahalaga ba ang pakikipagkaibigan? Bakit? Mahalaga po ang pakikipagkaibigan dahil nakakatulong din ito upang hubugin ang ating pagkatao, lalo na kapag sila ay may magandang impluwensya sa atin. Balikan natin ang liham ni Monica. Ano ang mga napapansin ninyo sa liham niya? May mga salitang nakasalungguhit po. Tama, may mga salitang nakasalungguhit tulad ng magkwentuhan, nag-ensayo, magkita, tumitingin, sumali, nanood, ipinadala. Ano ang isinasaad ng mga salitang ito? Magkwentuhan, nag-ensayo, magkita, tumitingin, sumali, nanood, ipinadala. Ang mga salitang yan ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ang mga ito ay tinatawag na salitang kilos o pandiwa. Ang salitang kilos o pandiwa ay isa sa nagbibigay buhay sa mga pangungusap. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa ng mga panlapi: nag, in, hin, ma, nang, ka, at an. Mayroon akong mga halimbawang ipapakita sa inyo. Sa unang hanay, mayroong salitang ugat. Ikalawa, panlapi. Ang ikatlo ay salitang kilos. Sa unang halimbawa, ang salitang ugat na iyak, kapag ito ay nilalapian ng panlaping
ito ay nagiging umiyak. Ikalawang halimbawa ay salitang ugat na sulat, na kapag ito ay nilalapian ng panlaping nag, ito ay nagiging nagsulat. Ang pangatlong halimbawa ay salitang ugat na takot, na kapag ito ay nilalapian ng panlaping in, ito ay nagiging tinakot. Ang pang-apat na halimbawa ay salitang ugat na basa, na kapag ito ay nilalapian ng panlaping hin, ito ay nagiging basahin. Sa huling halimbawa ay salitang ugat na tanggap. Kapag ito ay nilalapian ng panlaping ma, ito ay nagiging matatanggap. May tatlong panahunan o aspekto ang pandiwa. Ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa panahon ng pagkaganap ng pandiwa. Ang pandiwa ay may tatlong pangunahing aspekto. Mga panahunan o aspekto ng pandiwa. Una, aspektong pangnagdaan. Ito ay nagpapahayag na natapos o nagawa na ang kilos. Tinatawag din itong perpektibo. Maaaring gumamit ng mga salitang pampanahon tulad ng kanina, kahapon, noong isang buwan at iba pa. Halimbawa, una, si Lisa ay nadulas kahapon. Ang salitang kilos na ginamit na nasa aspektong pagnagdaan ay salitang nadulas. Pangalawang halimbawa, si Mira ay nagbasa ng aklat niya kagabi bago matulog. Ang salitang kilos na nasa aspektong pangnagdaan na ginamit ay salitang nagbasa. Iba pang halimbawa gamit ang larawan. Kung ito ay gagamitin natin sa pangungusap, ang bata ay tapos nang kumain. Ang salitang kilos na ginamit na nasa aspektong pangnagdaan ay salitang kumain. Ikalawa, aspektong pangkasalukuyan. Nagpapahayag ito na ginawa o nangyari sa kasalukuyan ang kilos. Tinatawag din itong imperpektibo. Maaaring gumamit ng salitang pamanahon tulad ng ngayon, palagi, tuwing, araw-araw o oras-oras. Halimbawa, araw-araw nagwawalis sa tapat ng aming bakuran si inay. Ang salitang nagwawalis ay nasa aspektong pangkasalukuyan. Pangalawa, tahimik na nagbabasa ang mga mag-aaral sa silid-aklatan. Ang salitang kilos na nagbabasa ay nasa aspektong pangkasalukuyan. Iba pang halimbawa gamit ang larawan. Ang mga bata ay nagbibisikleta sa parke. Ang salitang kilos na nasa aspektong pangkasalukuyan na ginamit sa pangungusap ay ang salitang nagbibisikleta. Ikatlo, aspektong panghinaharap. Nagpapahayag ng kilos na mangyayari pa lamang, tatapusin o gagawin pa lamang. Tinatawag din itong kontemplatibo. Maaring gumamit ng panahunang tulad ng mamaya, sa susunod, bukas, sa isang araw, sa isang buwan, at iba pa. Halimbawa, magbabasa ako ng paborito kong aklat bukas. Ang salitang kilos na nasa aspektong panghinaharap na ginamit sa pangungusap ay ang salitang magbabasa. Pangalawa, tatahiin ni inay ang butas kong palda. Ang salitang kilos na ginamit sa pangungusap ay nasa aspektong panghinaharap ay ang salitang tatahiin. Iba pang halimbawa gamit ang larawan. Ang batang lalaki ay tatalon sa likod ng bata. Ang salitang kilos na ginamit sa pangungusap ay nasa aspektong panghinaharap. Ito ay ang salitang tatalon. Mga bata, mayroon tayong mga karagdagang halimbawa. Ibibigay ko ang salitang ugat at kayo naman ang magbibigay kung anong aspekto ng pandiwa ito. Handa na ba kayo? Handa na po!
Unang halimbawa, kung ang salitang ugat ay tahi at ang salitang pangnagdaan ay tinahi, ano naman ang salitang pangkasalukuyan? Tinatahi, Ano naman ang salitang panghinaharap? tatahiin, Mahusay. Pangalawang halimbawa, kung ang salitang ugat ay igib at ang salitang pangkasalukuyan ay nag-iigib, ano naman ang salitang pangnagdaan? nag-igib, Ano naman ang salitang panghinaharap? mag-iigib, Mahusay. Pangatlong halimbawa, kung ang salitang ugat ay dala at ang salitang panghinaharap ay dadalhin, ano ang salitang pangnagdaan? dinala, Ano naman ang salitang pangkasalukuyan? dinadala, Mahusay. Pang-apat na halimbawa, kung ang salitang ugat ay tula at ang salitang pangnagdaan ay tumula, ano naman ang salitang pangkasalukuyan? tumutula, Ano naman ang salitang panghinaharap? tutula, Magaling! Punta tayo sa panghuling halimbawa. Kung ang salitang ugat ay punas at ang salitang pangnagdaan ay pinunasan, ano naman ang salitang pangkasalukuyan? pinupunasan, Ano naman ang salitang panghinaharap? pupunasan. Mahusay! Ako'y nagagalak at lahat kayo ay naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Mga bata, mayroon akong inihandang pangkatang gawain. Dahil sa kadahilanang wala tayong pisikal na pagkikita, kayo ay nakapangkat na. Ipapadala ko sa inyong messenger kung anong pangkat kayo kabilang. Ang inyong mga sagot ay ilalagay muli sa Google Drive. Pero ganun pa man, kailangang maipakita ang pamantayan sa pangkatang gawain. Ibahagi ang ideya. Igalang ang sagot ng bawat kasapi ng pangkat. Makilahok ng masigla sa talakayan. Gumawa ng mabilis ng naaayon sa takdang oras. Magsalita ng may katamtamang lakas ng boses. Pangkat 1. Panuto. Bumuo ng isang awitin gamit ang salitang kilos panahunan o aspekto ng pandiwa. Pangkat 2. Panuto. Bumuo ng isang tula na may dalawang saknong gamit ang panahunan o aspekto ng pandiwa. Pangkat 3. Panuto. Kumplituhin ang diwa ng pangungusap sa pamamagitan ng paglagay ng angkop na pandiwa ayon sa salitang ugat at aspektong nasa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa patlang. Pangkat 4. Panuto. Bumuo ng 5 pangungusap gamit ang aspekto ng pandiwa ayon sa isinasaad ng nasa larawan. Pangkat 5. Panuto. Gamit ang malikhaing kaisipan, bumuo ng isang comic strip tungkol sa napapanahong isyu gamit ang aspekto ng pandiwa. Mga bata, mayroon akong karagdagang pagsasanay na inihanda para sa inyo. Panuto. Ikahon ang mga salitang kilos na nagpapahayag ng panahunan o aspekto ng pandiwa sa tala-arawan. Mga bata, suriing mabuti ang mga salitang kilos na ginamit sa tala-arawan ni Eliza. Ano kaya ang mga sagot dito? Nagkagalit, Mahusay. Ano pa? nag-iisip, Sino pa? May gustong sumagot. nakikipagbati, Magaling. Meron pa ba? nakikipagkasundo, Mahusay. Marami pa. malungkot, Magaling. Mayroon pa bang nakikita? gagawin, Mahusay. Ano pa? nahihirapan,
Magaling mga bata, mayroon pa bang nakikita? Nag-uusap. Mahusay! Ako'y nagagalak na lahat kayo ay nauunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ano ang iyong natutuhan sa ating aralin? Ang natutuhan ko sa ating aralin ay tungkol sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ano pa? Natutuhan ko rin na ang pandiwa ay may tatlong panahunan o aspekto. Ito ay pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Ang aspektong pangnagdaan ay nagpapahayag na natapos o nagawa na ang kilos. Ang aspektong pangkasalukuyan ay nagpapahayag na ginagawa pa lamang o kasalukuyang nangyayari ang kilos. Ang aspektong panghinaharap ay nagpapahayag na mangyayari o gagawin pa lamang ang kilos. Mga bata, ang huling pagsasanay na aking ibibigay ay dito susukatin kung kayo ay may natutuhan sa ating aralin. Inyong sasagutan ang tayain natin. Panuto. Salungguhitan ang salitang kilos sa bawat pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay tumutukoy sa aspektong pangnagdaan, pangkasalukuyan o panghinaharap. Maaari kayong gumamit ng intermediate paper at ito ay ipadala sa ating Google Drive. Takdang aralin. Magtala ng 5 pangungusap batay sa ginawa, ginagawa at gagawin pa lamang sa loob ng inyong tahanan. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at panunood ng ating video lesson sa araling aspekto ng pandiwa. Ito po muli si Teacher Janet, ang inyong guro sa Filipino 3. Maraming salamat!